Isinusulong naman ng mga mambabatas ang pag-amyenda sa batas hinggil sa regulasyon ng pagtakbo ng mga party list tuwing eleksyon. Anila, hindi dapat nagagamit ang mga party list sa pagpapalawak ng political dynasties at dapat palakasin ang regulasyon sa Party List System Act. Si JB Pedragoza sa detalye. Sa naging pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform na pinangunahan ni Committee Chairperson Zia Alonto Adyong, tinalakay ang mga panukalang batas na maghihigpit sa pagtakbo ng mga kandidato sa party list na hindi malinaw ang intensyon. Layo nitong tiyakin na mga party list seats ay mapupunta lamang sa mga tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors. Ayon kay Gabriela Party List Representative Sara Ilago, napapanahon ng maamyendahan ng Party List System Act na dapat ma-disqualify bilang nominees ang mga galing sa mga political dynasties, mga contractors, mga kasalukuyang nakaupo sa ibang posisyon sa ating pamahalaan. Masigpitan din natin ang registration ng mga party list upang matiyak na lehitimo at tunay na nagsusulong ng karapatan at interes ng mga marginalized at underrepresented sectors ang mga nais na tumakbo sa party list system. Sa ilalim ng mga panukala, hindi maaaring maging party list nominee ang mga malapit na kamag-anak na mga nakaupo sa gobyerno, mga government contractor at iba pang nag-uugnay dito. Hinihiling din ng mas mahigpit na pagpaparehistro at public hearing sa COMELEC para masiguro na tunay na kumakatawan sa mga sektor ang mga party list group at ang kanilang mga nominee. Ipinagbabawal din ng panukala ang paggamit ng mga pangalan o acronym ng mga ahensya ng gobyerno, programa, public figures at mga sikat na programa sa telebisyon at radyo. Magkakaroon din ng parusa sa mga party list na hindi tunay nakakatawan sa kanilang sektor. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat maging tunay na tinig ng mga marginalized sectors ang party list system at hindi gamitin ng mga tradisyonal na politiko at political dynasty para palakasin ang kanilang yaman at kapangyarihan. This isn't the same party list system that people fought, passed, and voted for in 1998. The party list system has become a backdoor for political dynasties to expand their hold on power. It has become a stepping stone for business interests to win government contracts. Hiniling naman ng COMELEC na dapat maging malinaw kung ano ang dapat mabago tulad na lang ng kung kasama ba sa maaamyendahan ang mga kasalukuyang party list. Kailangan na rin anilang masaayos ang pag-aamyenda upang hindi kulangin sa panahon. We're hoping that you will always factor in the time constraints that we have right now. The 2028 elections po is an automated election, and we will have to print all the ballots at the back of all the names of the candidates at the back of the ballots. Ang pangit po na may kandidato o may party list na natatanggal o tanggal tapos nandun pa rin ang pangalan. Sa ilalim naman sa technical working group ang mga panukala para himayin at gumawa ng refined consolidated bill. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.